Sa FPJ naman po tayo ngayon, yun po ang fermented plant juices. Ito po ang base na ginagamit namin sa aming farm para sa aming mga hayop at saka sa aming mga halaman. Ano naman po ang pinipili nating halaman para dito? Kung ano po yung marami sa farm natin na madaling sumibol, yun po yung karakteristik na kailangan natin para sa natural growth promotants. Yung mga halaman na kapag pinutol po natin ngayon, mamayang konti meron na po tayo mga bagong sibol na makukuha o makikita mula sa kanila na tumubo o lumabas galing sa kanila. Sa farm po namin, ang marami po sa amin ay alokbati. Tapos yung ang tawag po namin parda, yung beans po yun na wild. Kamote, tops, mga tops po ng kalabasa, kangkong, at of course, ang marami sa amin din po, azola. So yun po yung mga madali pong dumami, madaling sumibol, yun po ang ginagamit namin. Yun po yung mga characteristics na kailangan natin sa paggagawa po ng fermented plant juice. Isa rin po sa dagdag din po sa listahan namin na ginagamit para sa FPJ, yung water lily po. Kasi madali po yung dumami at saka madali rin pong kumapal, kaya abundant po yun sa farm namin. Bakit po yung mga shoots ang ginagamit natin sa paggawa ng FPJ? Kasi doon po nakastore yung nutrients ng mga halaman na nakukuha natin na bago sa lupa. Yun po nakakatulong sa pagbigay ng nutrients sa mga halaman at sa mga hayop, sa pagpapalaki sa kanila, sa pagiging pagmalakas nila, at saka yung sa photosynthesis po. Kaya pag in-spray po natin yan sa ating mga halaman, makikita nyo po na very dark green ang effect nito sa ating mga halaman. At makikita nyo na malakas po ang ating mga hayop. Umpisa na po natin sa paggawa. Ang kailangan po natin, ang proportion po ng recipe is 2 kilos of whatever vegetables you have, and then 1 kilo molasses. Ang pipiliin po natin, dun sa mga binanggit na natin na halaman kanina, ang kukunin po natin ay yung mga usbong, yung mga bagong sibol. Kasi nandun po lahat ng nutrients ng soil at saka ng atmosphere ng air. I-chop po natin yun. Pagsasama-sama po natin, pagtimbang po natin sa pag-chop, dun sa na-chop na mga gulay, pag 2 kilos, hahaluan po natin siya ng 1 kilo na molasses. Yun po, pag maliitan po ang gawaan. Sa amin po sa farm kasi, gumagawa kami ng 20 kilos ng vegetables every other day. So, nag-invest na po kami sa isang chopper. Ang takbuhan po ng presyo ng chopper ngayon nasa mga 45,000 yung maliit. Pero po kapag sinuma po namin yung labor cost na nasa-save po namin at saka yung oras po namin sa paggawa, sulit po na makabili kayo ng farm implement, ito pong chopper at saka shredder. Gumagamit kami ng assorted o variety pag gumagawa kami ng FPJ, hindi isa lang. Kasi sa farm, marami kaming packets, let's say, na alokbate or ng beans or ng kangkong. So lahat yan, kapag hina-harvestan mo on a constant basis, lalo rin silang dumadami, lalong kumakapal. Tapos, yun din ang ibinabalik namin. Isa pa pala, which is very important, pag nagpili ka ng halaman na gagamitin, kailangan yung maganda rin. Kasi yun din yung karakteristik na ibinabalik mo sa halaman kapag ina-spray mo, pag nagfe-ferment ka. So, nalagyan na po natin ng 1 kilo molasses for every 2 kilos of vegetables. Ilalagay po natin ito ulit sa plastic container. Tapos, i-cover po natin lightly kasama ng takip ng container. I-imbak po natin siya sa isang dark place na malamig para po iwanan po natin yun ng 7 days para makapag-ferment. So, pag-harvest na po natin on the 7th day, ganun din po, i-harvest natin yung liquid na nasa taas. Yun po yung fermented. Yun yung fermented plant juice. Tapos yung sludge po, yung pinagkatasan, ginagamit po namin na pinapakain namin sa animals. Kung konti lang po ang hina-harvest ninyo, madali po yung pipigain nyo lang para makuha nyo lahat ng juice. Pero kung katulad po namin na maramihan ang hina-harvest, ang pwede po natin gamitin instead na presser, kasi medyo mahal po yun kung magpapafabricate kayo sa machine shop, pwede po kayong gumamit ng lumang washing machine na yung spinner ang ginagamit. So yung
kapag nahango nyo na po yung FPJ ninyo, yung sludge po, pwede po nyo ilagay sa mga plastic bag, yung nabibili po sa palengke, maraming kulay, yung net. Maglagay po kayo ng ganon, wag po masyado makapal dahil mahirap naman po i-spin yon. Tapos tataliin nyo, yun po ilalagay nyo sa spinner para po lalo ninyo makatasan. Sa paggamit naman po, ito po ang base namin sa farm, ito po ang paborito namin ginagamit. Sa drinking water po namin sa manok, ito po ay ginagamit namin mula day 1 hanggang po sa harvest. Ito ang kanilang drinking water, day in, day out. Yun po ang kanilang iniinom. Tapos po sa mga halaman, ito rin po ini-spray namin. Pwede po nyo gamitin ng once a week, pero kami po, kasi readily available ang stocking ng FPJ namin in every pen. So, kada po gumagawa sila ng pang-inumin ng manok, nag-i-spray din po ang tao namin sa paligid. Ang gamit po niyan ay 2 tablespoons kada litro ng tubig. Ganun din po sa backpack, yung 16 liters na backpack, 2 size po nung lata ng sardinas, ganun po kadaming FPJ ang ilalagay nyo sa backpack nyo, pang spray po sa mga halaman. Bakit po tayo gumagamit ng FPJ? Ito pa, ulitin lang natin, ito ay natural growth promotant, so pwede natin ito gamitin in lieu of vitamins na hindi na natin kailangan bilhin, pwede po natin ito gawin sa farm. Ito po ay pinakamura. Ang may input lang po, ang binibili lang po natin dito ay molasses. Yun lang po. Kasi yung shredder, hindi na po natin kailangan bilhin yun, lalo na kung konti lang naman po ang kailangan nyo. Madali naman po mag-chop para lang po kayo naglalaro. Nakikita nyo naman po sa mga videos na pinapakita natin ngayon. Para lang po naglalaro kasi maninipis at mga bata naman po yung mga halaman na china-chop natin. As compared to pagbibili po ng mga vitamins pa or synthetic vitamins sa mga tindahan, pwede po natin gamitin to. Very effective po, mura at madali po nating magagawa. Sana po may natutunan po kayo sa segment natin ngayon. And magpapatuloy po kami sa pagtuturo. Pwede po nyo i-email ang mga tanong ninyo sa info@solraya.com. Makikita nyo naman po, naka-flash yun. Or ang website po namin, very active po. Tapos pwede rin po kayong mag-join sa amin sa Natural Farming sa Facebook. You can like us at Philippines for Natural Farming, Inc. Very active po ang Facebook page namin. Pwede po kayong makapag-interact with other natural farmers. You can also call me at 0917-847-2639. Nandito po tayo para makapagbigay ng mga alternatibo para pa po sa ating mga farmers na gustong kumain ng malinis or para po sa atin na gustong mababa po ang ating mga farm inputs para naman po kumita tayo, para hindi naman po tayo maging magsasaka lamang, para po tayo ay very proud na tayo ay magsasaka. This portion is being brought to you in part by Sante Feeds Corporation, gumagawa at namamahagi ng Tate Aqua Feeds, Feed Pro Hugs and Poultry Feeds, Pet One Dog Food, at Fishta. Mga produkto at serbisyong dekalidad mula sa Sante Feeds Corporation. Sama-sama sa Sante, sama-sama sa kaunlaran.